Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Tourists. So finally, eto na. Ito na po yung pinakahihintay ng lahat. Lalong-lalo na ni Maharlika, ni Morales, ni Duterte, ni Roque, o lahat po ng mga membro po ng hukbong mga alipores ni Duterte. Eto na, nagsalita na. Actually, hindi po nagsalita, nag-react, nagbigay ng reaksyon si Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito sa sinasabi nilang pulboronic. Actually mga kababayan, napakatagal na itong pulboronic na ito eh. Ito, pinagkakalat ni Maharlika, napakatagal na yung pulboronic video na hanggang ngayon hindi pa lumalabas. Kaya ang ginawa nila, instead na magpalabas ng video, nagpalabas muna sila ng mga dokumento na ayon mismo sa PDEA, wala po silang ganong klaseng dokumento. So, lumalabas mga kababayan, ito ay fake. Ito po ay, kumbaga, hindi po legitimate. At malamang, ito ay gawa-gawa lang para nga sirain itong si Presidente Bongbong Marcos. At bukas po, meron pong hearing tungkol po dyan at tingnan natin kung ano mangyayari. Kasi, isa pa sa mga nakakatawang nangyari dyan sa Senado, ito pong si chairman po ng committee. Nakawawang-kawawa naman po kasi nung naghihiling po tungkol dyan, iniwanan po siya mag-isa ng kanyang mga kasama mga senator. Ibig sabihin, walang sumama sa kanya. Bakit kaya? Sa tingin niyo bakit? Siguro naisip ng ibang senators wala namang saysay ang pag-uusapan na yan Bakit magsasayang pa kami ng oras? At ayaw namin madamay dyan. Unang-una, wala nang kwenta yung gagawing hearing at meron ng batas na tungkol dyan. Unang-una, ang topic po si PDEA leaks. Ang gusto nila mangyari, imbisigahan itong nangyaring leak ng mga dokumento galing sa PDEA in aid of legislation. Matagal na po may mga batas tungkol dyan na kapag naglabas ka ng mga dokumento, mga classified documents, classified na mga papel, ayan po ay may karampatang parusa. So hindi na kinakailangan ng dagdag na batas dyan Nakakatawa pa dito si Bato de la Rosa pa nagtanong doon sa isang resource person. Sabi niya, ang gagawin natin? Wala na ba tayong gagawin? Okay na ba yung batas natin? Sabi ng babae, okay na po. So walang nangyari mga kababayan. Lumalabas ang nakatawa-tawa itong si chairman na Bato de la Rosa. At isa pa sa nakakatawa dito mga kababayan, yung kanyang tawag dito, paano, kumbaga yung kanyang batayan, kung paano mo masasabi na isang dokumento ay legit o ito ay totoo at ito ay hindi pineke, dahil nga doon yung dokumento ay mayroon pong tatak ng puncher. Tingnan nyo kung gaano kabopol sa itong senator na ito, pero ang kanyang basihan para maging para maging legitimate yung isang dokumento dahil daw po may tatak ng puncher, kinuha daw sa file. So, alam niyo sa totoo lang, nananawagan na nga yung ibang mababatas na sana tigilan na Bato de la Rosa yung pag-iimbestiga dyan kasi unang-una, wala pong kakwenta-kwenta at lahat po mga kababayan ay lumalabas na na gawa-gawa lang. Galing kay Maharlika. Unang-una, kasalanan lahat ni Maharlika to. Paano nalabas yung mga dokumentong ito? Unang-una, wala siyang authority na ikalat yung kalat yung mga papeles na yan. Kung talagang totoo, dapat siya yung managot dyan sa batas dahil nagpakalat siya ng classified information. At dinamay niya pa itong mga taong, yung mga nandiyan sa Senadong pinatawag, dinamay lang lahat ni Maharlika Bakit ba? Ano ba dahilan ni Maharlika? Dahil lang sa personal niyang galit dito sa mga Marcoses. Galit siya kay First Lady Liza Araneta Marcos, nagagalit siya kay Presidente Marcos. Hindi natin alam kung anong talagang dahilan, hindi natin alam kasi dati magkakaibigan yan Hindi natin alam kung ano talaga yung pinakapunot dulo. Basta ang alam natin, wala siyang ginawa, buong buhay niya ay talagang mukhang tinitira niya at sisirain niya talaga ang reputasyon, ang pangalan ng mga Marcoses, lalong-lalo na itong si Presidente Bongbong Marcos at si First Lady Liza Araneta Marcos. Tapos, ang ginawa niya, gumamit pa siya ng isa pang tulongges na itong ginamit niyang PDEA agent di umano na gumawa ng dokumento at pinatunayan niya dun sa Senado na siya nga gumawa.
Kung titingnan mo yung kredibilidad, nako po mga kababayan, sobrang sablay. Paano mo paniniwalaan ng isang tao kung siya mismo ang daming kaso? Natanggal sa pagkapulis. Ang ginawa niya, nag-apply sa PIDEA, pineke daw yung kanyang personal data sheet. Tapos ang dami niyang kaso, may mga kaso pa siya na false testimony. So, paano mo paniniwalaan ng taong ito kung mismo yung mga kaso niya matitindi false testimony? Ibig sabihin, nagkakalit siya ng mga mali-maling informasyon, false testimony. Ang galing niya magsalita. Sabi nga niya, may narinig akong interview ni Nino Barsaga dun kay dating PIDEA head na si Santiago. Sabi ni Santiago, magaling yan. Magaling yan si Morales. Kahit nga daw ilagay mo yan sa lie detector test, kahit magsisinungaling yan, hindi mo mahalata. Papasa sa lie detector test siya. So, ganun katindi. Itong si Morales. Kaya mga kababayan, itong mga ganitong klaseng usapin, ay sabi nga ng mga ibang congressman, dapat tigilan na kasi nasasayang lang ang oras. Kasi ang dami-daming dapat pag-usapan. Sa hindi ka pa nakahalata, Senator Bato, walang sumasama sa'yo, ikaw lang. Walang naniniwala sa'yo dyan Walang gustong tumulong kasi walang gustong madamay dyan sa kalokohan na ginagawa mo dyan. Saka halatang-halata ka na biro mo mas pinaniwalaan mo pa itong taong ito, itong dating PIDEA agent na ubod ng dami ng kaso at yung credibility ay questionable kaysa dito sa mga PIDEA, active PIDEA members at yung mga membro na sinasabi nila pinabubulaan na nila lahat ang sinasabi ni Morales. Itong si Morales ay ubod din ng sinungaling. Kaya mga kababayan, ito nagsalita na, actually hindi nagsalita, nag-react, nagbigay na ng reaksyon si Presidente Marcos tungkol dito. At nga pala, bukas na po ang hearing. Tingnan natin kung may Maricel Soriano na darating. Kasi mga kababayan, sabi ang bali-balita, ibang Maricel Soriano raw yun. So ito si Bato de la Rosa. Nawa mali kala niya, itong Maricel Soriano na inuugnay dun sa kanilang usapan dyan ay si artista si Diamond Star na si Maricel Soriano na hindi pala. Pero kasi alam niyo mga kababayan, kung titingnan ninyo yung mga vlog ni Maharlika, yung kulo niya kasi tumutukoy kay Maricel Soriano So pwede nga kasuhan ni Maricel Soriano itong si Maharlika mga paninirang puri cyber libel po yan Kung talagang mapapatunayan o hindi mapatunayan na itong si Maricel Soriano ay sangkot dyan sa sa sinasabi nilang PIDEA leaks at merong nangyayaring simhutan dyan sa Rockwell, dyan sa building sa Makati. Kaya rito si Maharlika. Ang daming kaso, cyber libel, pagkakalat ng mga ng mga false information, tawag dito, yung mga classified information, bawal po yan. At isa pa, pinakamatindi rito, kung may mangyari kay Morales, konsensya ni Maharlika. Ewan ko kung meron pang konsensya si Maharlika kasi pero may nilabas siya, dilagay niya siya sa alangan ng mga buhay, may itong mga agents na ito. Wala naman tayong magagawa kasi naman itong si Morales nagpapagamit din dito kay Maharlika. So damay-damay na sila, kasalanan nila lahat yan. Basta ang sinasabi ng mga talagang nakakaintindi, kung kayo marunong kayo umintindi sa lahat ng nangyayari, ito po ay isa lamang paninira dito kay Presidente Bongbong Marcos at kay First Lady Liza Araneta Marcos. Alam niyo naman itong grupong ito, wala pong ginawa yan kundi sirain si Marcos, wasakin ang kanyang kredibilidad, manawagan ng Marcos resigned. So, wala po talaga kayong makakuha mabuti dito sa mga ito. Kaya nga, ito, nagkaroon ng pagkakataon yung reporter na tanong si Presidente Bongbong Marcos tungkol dyan sa PIDEA leaks na yan. Ayon dito sa sa Inquirer.net, eto, si Presidente Bongbong Marcos Jr. Ito nga, nagbigay ng reaction mamaya. Makikita nyo naman sa video kung ano yung maging reaction niya. Yung aligasyon na binabato sa kanya at kay actress Maricel Soriano na galing nga dun sa isang dokumento na nag-leak daw. Galing dyan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Sinasabi dyan sa PIDEA file na yan, nililink ito si Marcos at si Soriano sa isang drug use. Gumagamit daw sila ng pinagbabawal na gamot, pinapakalat online.
At ito namang si Senator Ronald De La Rosa ay sinasabi niya na ito raw dokumentong ito ay hindi daw fabricated. O dahil nga daw may butas ng puncher. Ganun po kababaw ang katukwiran nito ni Bato De La Rosa. Anyway, ito mga kababayan, ito na hinihintay ninyo ng sambayan ng Pilipino. Ang sagot ni Presidente Marcos tungkol sa tanong na yan, tungkol kay Maricel Soriano at dito sa PDEA Leaks at dito sa sinasabi nila na gumagamit itong ating Pangulo ng illegal na droga. Ito mga kababayan. Ayan mga kababayan. Ayan, tingnan nyo na lang yung ano. Yung mukha ni... Ayan mga kababayan, tingnan nyo na lang yung ano, yung reaction ni Presidente Bongbong Marcos. Halos malakak sa tawa itong si Pangulong Marcos. Talagang pinagtawanan niya lang eh. Kasi unang-una, bakit mo bibigyan ng oras o ng panahon yung mga ganong klaseng issue? Sasabihin na naman ngayon, sabihin ng mga DDSO, tingnan mo, hindi naman sinagot eh. Ibig sabihin, guilty. Pero pag sinagot naman niya, meron pa rin silang sasabihin kay Marcos. Alam niyo, sa totoo lang, sabi ko sa inyo, hindi pa ako maka-Marcos. Pero nakikita ko po unti-unti, yung talino eh. Yung talino ni Marcos. Yung bright po kasi to. At instead na sagutin yung mga ganong klaseng tanong na walang kwenta, nang una hindi po ito mahalagang issue sa bayan, ang ginawa niya lang, nilaugh off niya lang, tinawanan niya lang. Kasi ayun po yung dapat na sinasagot nyo natin sa mga issue na wala namang kwenta at hindi dapat pag-usapan. Pero kung mapapansin niyo mga kababayan, kapag tinanong siya sa mga issue ng West Philippine Sea, issue ng ang galing niya magpaliwanag. Talagang in-expound niya, talagang may kita mo haba ng sagot niya pagdating sa mga issue na may kinalaman sa bansa. Pero pagdating sa mga ganyang walang kwentang tanong, tinatawanan niya lang. Hindi niya binibigyan ng pagkakataon itong mga sumisira sa kanya na mas lalo pa siyang sirain. So ganun yung ginagawa ni Presidente Marcos. Kagaya ng ginawa niya yung reaksyon niya, tinawanan niya lang. Dapat ganun eh. Ganito dapat yung sagot o reaksyon doon sa ginagawa ng kabilang grupo na rally dito, rally doon. Na wala namang pinaglalaban para sa tao. Okay lang guys eh, okay lang tayo manawagan, okay lang tayo mag-rally. Kung meron tayong purpose, at yung purpose natin ay para sa bayan, para sa mga Pilipino. Pero kung ang purpose ninyo, kaya kayo nag-rally, ay para lang sa pansarili yung kapakanan, baka pwede naman pong tigilan nyo na yan. Kasi unang-una, ang dami pong nadadamay na tao. Kagaya po nung nandyan sa dyan sa Dumaguete, hindi kayo nabigyan ng permit. Bakit hindi nabigyan ng permit? Yung mismo mga pulis dyan, ang nag-request, sir, Mayor, baka pwede namang awag nyo na payagan, cancelahin natin kasi unang-una, baka hindi namin mabantayan itong si dati Pangulong Rodrigo Duterte, pati yung grupo nila. Kasi baka dumami at magkagulo, mangyari baka masisi pa kami, konti lang kami. Biruin nyo yan. Imbis na magtatrabaho ng maayos sa itong mga kapulisan, ano nangyayari? Nagiging pabigat pa kayo eh. Nagiging dagdag trabaho pa kayo na sana ginagawa nila, binabantayan nila yung kanilang lugar, lalong-lalo na itong lugar nila, ay na-infest na ng mga mga kriminal dyan. Di ba? Napatay nga yung kanilang governor dyan eh. Si Governor Digamo. Tapos, ang matindi pa nito, yung pinagbibintang ang pumatay, pinagtatanggol pa ng mga vloggers, ng mga gustong mag-rally dyan. So, mga kababayan, tingnan nyo tingnan nyo yung reaksyon ni Presidente Marcos. Dapat ganyan yung reaksyon. Hindi mo na dapat pinapatuloy yung mga issue na wala namang kinalaman dito sa paggunlad o dito sa bansa natin. Di ba? Dapat suportahan na lang po natin ang ating gobyerno. Hindi yung
Wala na sumusuporta sa inyo eh. Diyan sa grupo ng DDS. Binastos na kayo. Binaliwala kayo sa Busos Bulacan. Pati ba naman dito sa Dumaguete o sarado na. Pati ba naman yung Freedom Park na pwede nyo sana pag-dausan ng rally. Sinarado na rin. So, ibig sabihin, konti ang suporta ninyo. So, pinakamaganda, instead na ganyan ang gawin nyo, tulungan nyo na lang itong bansa natin, tulungan nyo na lang itong gobyerno. Tigilan nyo na muna yung inyong pangarap na makapwesto. Meron po kayong pagkakataong makapwesto pagdating na 2028. Huwag muna kayong magmadali. O natatakot kayo. Kasi malapit na itong mid-year. Natatakot kayo sa sinabi ni Trillanes na itong mid-year, July or June, baka pumasok na itong ICC, may dalang-dalang warrant of arrest dito kay Duterte, at bigla na lang damputin itong dating presidente. So baka yun ang kinakatakot nila, kaya makabi-kabila yung kanilang rally na hindi naman nakakuha ng sapat na suporta. So ibig sabihin, hindi kayo majority, konti lang kayo. Kaya sana tigilan nyo na yan. Pinakamaganda talaga, manahimik kayo, tulungan nyo ang gobyerno. Tulad namin, kami hindi naman kami makamarkos eh. Kaya lang, bilang Pilipino, sinusuportahan namin ng gobyerno. Kasi wala naman ibang susuporta sa gobyerno kundi tayo mga Pilipino eh. Di ba? Kung pare-parehas tayo katulad ninyo, kontra ng kontra, wala na magagawa gobyerno natin. Di ba? Kaya ito naman gobyernong ito, nakikita naman natin na kumikilos kahit papano. At kung meron namang ginagawang mali, lagi naman natin sinisita yan. Binabanatan din natin yung mga yan. Hindi naman pwede na naharap-harapan na tayo niloloko ng gobyerno. Hindi naman ganun. Pag may pagkakamali sila, lalong-lalo na ito, nakikita ko sa PCSO, grabe mga kurakot sa Durejo, bayat maya may nananalo. So dapat, ito yung mga isyong ito, yung nilalapit natin kay Marcos, kay Presidente Marcos, nagawa niya ng paraan. Kapag siguro hindi na siya kumikilos, mananawagan kami na mag-resign yung mga nandyan sa sa PCSO. O kung talagang malala na, sasama kami sa panawagan mag-resign si Marcos kung talagang hindi siya kumikilos. Pero okay pa naman may nakikita pa naman kami pagkilos. Kaya maghintay kayo ng inyong panahon. Darating din kayo dyan kung talaga kayong ilalagay ng Panginoon dyan. Kayo talaga magiging presidente, si Sara Duterte. Kaso paano magiging presidente ang si Sara Duterte? Kung pagiging deputy secretary nga, hindi niya nagaganap yung kanyang trabaho. Tapos puro pa politika. Wala. Alam niyo, ang tao ngayon, matatalino na, hindi na po katulad dati. Nagising na po ang taong bayan. Kami po ang taong bayan, hindi po kayo ang taong bayan kasi konti lang kayo. Kami po ang taong bayan. Sana po, sana supportahan na lang natin itong ating gobyerno. Alright, so yun lang. Tungkol dito sa PDEA Leaks, ito sinasabi ni Marlica dun sa mga pulboronic na yan, pulboronic video, pulboronic picture, pulboronic document. Lahat yan mga kababayan na hindi pa napatunayan. Kahit pa sabihin mo yung papel, yun ay pre-operation. Wala po nangyaring operation. So hindi nila napatunayan na o nakita mismo sa kanilang operation na may nangyaring singhutan. Wala, kasi hindi na natuloy eh. Diba? So wala talagang silbi. Sa akin lang yung oras, sa akin lang pinapasahod ng taong bayan dito kay Bato de la Rosa na dapat tigilan na yung ganyang klaseng mga exhibition o circus. Sabi nga ni Mig Subiri, diba? Ito, gentleman's agreement, ayaw pa imbisigan ni Subiri, baka daw maging circus. Ako naman, Mr. Senate President, matagal na pong may circus dyan. Circus po dyan, daming clown dyan eh. Robby Padilla, sino to? Si Bongo, si De La Rosa, Tolentino. Diyan pa lang sa issue ni Kibuloy, meron ng circus eh. Diyan pa lang sa kinikilos ng mga alam mo na may mga sarili ng interest eh. Di ba, may pagganong-ganong ka pa na gusto mo hindi maging circus itong Senado. Matagal na kayong circus dyan, ginagamit nyo yung Senado, yung inyong posisyon para sa inyong sariling kapakanan. Huwag ka na magmalinis dahil halos lahat ng kayo, ganun ang ginagawa. Diba? So, yun lang mga kababayan. Yan po, narinig po natin yung reaksyon ni Presidente Bongbong Marcos. Parang ganyan lang yan eh. Wala, bali wala.
Pinagtawanan niya lang yung issue ng Pinoy Alexia na pinagkakalat ni Morales at ni Maharlika. At hindi naman po kasi importanteng issue yan. Saka alam naman natin kung bakit nilalabas siya mga yan. At ang dahilan yan, personal na galit ni Maharlika Marcos at dito kay First Lady. At talagang gusto nilang siraan itong gobyerno. Which is, hindi dapat natin payagan mga kapwa natin Pilipino. Dapat protektahan po natin ang ating gobyerno and we must protect our president. Alright, so yun lang mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.